3 araw lang tumira ang biyenan ko rito, pero sapat na iyon para maging ibang tao ang asawa ko. Nagsimula siyang magreklamo na mamantika ang luto ko, hindi malinis ang sahig, at maingay ako. Nakaupo ang mama niya at bumuntong hininga. Anak, hindi talaga marunong mag-alaga ng pamilya ang asawa mo. Tahimik akong nagtiis. Pag-alis ng biyenan ko sa 3 araw, akala ko tapos na, pero mas lumala siya. Tama si mama, baguhin mo ang ugali mo. Ngumiti lang ako. Kinagabihan, napareserba akong tiket patungong Paris. Kinaumagahan, binitbit ko ang maleta ko at umalis. Pag-uwi niya, bumungat ang walang lamang bahay at predator. Tumawag siya ng 23 beses, pero nakapatay na ang telepono ko habang nasa paliparan. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-follow para hindi niyo palampasin ang kwento. Alas 6:30 gabi, napakainit at banas ng hangin. Parang basang tuwalya na nakadikit sa muha na nakakawalan ng hininga. Inilapak ko ang huling ulam. Isang bandeja doeng, ginisang sayote na ang luntiang kulay ay mukhang ligaw sa lupeng aming malamlam na sala. Ibinaksak ni Marco ang katawan niya sa sopa. Luwak ang kurbata. Nakatutok ang nga mata sa balitang pinansyal sa telebisyon. At makasalubong ang kilay. Ni hindi man lang siya lumingon sa hapagkainan. Kain na tayo. Napakahinang boses ko, parang takot na mabulabog ang maalikabok na lumulutang sa hangin. Oh, sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Lumapit ako. Kinuha ang remote. At pinatay ang screen. Nawala ang maingay na boses ng nagbabalita. At ang natira na lang ay ang mahinang ugong ng predator. Biglang nagdilim ang mukha ni Marco. Ang nga mata niya ay parang yelong tumatarak sa akin. Sinong nagsabing patayin mo iyan? Iritado niyang tanong. Ibinaba ko ang remote sa maliit na mesa. Nananatiling kalmado. Lalamig na ang sabaw ng nilaga. Sumimangot siya. Mabagal na naglakad papunta sa mesa. Kinuha ang kutsara at tinidor. At hinalungkat ang mga ulam na parang nag-iinspeksyon ng kalakal. Sumubo siyang gulay. Ngumuya ng 2 beses. At mas lalong kumunot ang ang alat. Ibinaksak niya ang kubiertos sa mesa. Lumika ng matalim na kalampag. Nakayuko lang akong nakatingin sa mangkok ng nilagang baka na halos walang ang lasa. Kahapon lang umalis ang biyenan ko. Bago siya umuwi sa probinsya, hinawakan niya ang braso ni Marco at may halong pangaral ang boses. Anak, hindi sa nangingialam ako, pero itong asawa mo, pwede na sana. Kaya lang ang magastos at hindi marunong magluto. Paano kayo tatagal kung ganyan siya? Sa loob ng 3 araw na iyon, para siyang inspektor na may hawak na mikroskopyo. Sinusuri ang bawat sulok ng bahay na pinahirapan kong ayusin, hanggang sa mahusgahan niyang baksak ako. At itong asawa ko, si Marco, ang naging pinakamatapat niyang taga-suporta at tagapagpatupad. Sabi ni Mama kahapon, masyadong mamantika ang luto mo. Ngayon naman ang alat. Tere, sinasadya mo ba ito? Tumaas ang boses niya na parang nasa husgado. Hindi ko siya tiningnan. Tahimik akong sumandok ng sabaw na halos lasang buto na lang dahil sa tabang. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na nasa labi lang, pero malamig ang aking mga mata. Ganun ba? Baka hindi lang maganda ang panlasa ko ngayon. Tila mas lalo siyang nagalit sa pagiging kalmado ko. Tumayo siya, at pabalik-balik na naglakat sa sala, parang nakakulong na hayop. Dumapo ang tingin niya sa pundangeng sopa na pinalitan ko lang kaninang hapon. Kulay mainit na abuhin. Matagal ko iyong pinili. At anong kulay nitong pundang sopa? Ang baduy? Mukhang mumurahin. Tama si Mama, wala ka talagang panlasa. Halos iduro na niya ang mukha ko. At yung madamit na binili mo nung sale last year, ilang beses mo lang sinuot, nakatambak lang sa kabinet at nakakasikip. Sabi ni Mama, hindi dapat ganyan kagastos ang isang babae. Pati iyang boses mo, pwede bang hinaan mo? Kahapon nandito si Mama. Ang ginggay mong gikaw sa panggibigang mo. Parang ginakikipag-away. Wala kang gikakibich-kibich na kaing hinang. Sabi ni Mama. Sabi ni Mama. Ang 3 salitang iyon ay parang isumpang paulit-ulit sa tainga ko. 72 oras lang nandito ang babaeng iyon. Pero parang nilagyan niya ng sandamakmak na kamera at mikropono ang buong bahay. Umalis na siya. Pero ang anino, boses, at mga pamantayan niya ay nakabaon na sa utak ni Marco. Naging sirang plaka siyang nanay niya. Isang matapat na tauhan na walang awa, habang ako ang dapat na ituwid at ayusin. Tiningnan ko ang mukha niyang namumula sa galit, ang mga labi niyang walang tigil sa panunumbat,
At bigla ko siyang hindi nakilala. 3 taong kasal. Inako ko lahat ng gawaing bahay. Sinuportahan ko siya tuwing kailangan niyang mag-overtime para makapra. Inalagaan ko siya tuwing may sakit siya. Pero ngayon ko lang naintindihan na kailanman ay hindi niya ako itinuring na tunay na asawa. Akala ko makakampi kami, makasamang haharap sa hamon ng buhay. Pero sa paningin niya pala, isa lang akong palamuti na kailangang pumasa sa pamantayan ng nanay niya para maturingang karapat-dapat. Ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagtitiis ko dahil sa pakikisama, ang kapalit ay hindi pag-unawa kundi walang katapusang pangingialam at pamimintas. Unti-unting nalamig ang puso ko hanggang sa maging yelo. Tapos ka na. Ibinaba ko ang kutsara at tiningnan siya. Napakakalmado boses ko na kahit ako ay nanibago. Natihilan siya. Halatang inaasahan niyang mag-away kami. Naiyak ako at magmamakaawa. Hindi ganitong parang patay na tubig ang reaksyon ko. Saan ako nakamali? May sinabi ba si mama na hindi totoo? Matigas pa rin ang leg niya. Pilit pinaninindigan ang kapangyarihan niya sa bahay. Wala. Tumango ako at ngumiti. Tama ka. Tama rin ang mama mo. Tumayo ako at nagsimulang maglikpit ng mesa. Baka akala niya sumuko na ako, na tinanggap ko na ang pagkatalo. Sumilay ang tagumpay sa kanyang labi. Bumalik siya sa sopa, D4, at binuksan ulit ang telebisyon. Sa kusina, umagos ang tubig. Hinugasan ko ang bawat plato, pinunasan hanggang matuyo, at maayos na inilagay sa kabinet. Ang bahay na ito na pinagbuhusan ko ang pagmamahal. Ngayon, sa paningin ko, ay isa na lamang magandang hawla, at ayoko nang manatili rito. Kinagabihan, nakatalikod ako sa kanya sa kama. Sa dilim, naamoy ko ang usok ngang sigarilyo galing sa kanya. Siguro dahil sa inis kaya nanigarilyo na naman siya. Binuksan ko ang telepono ko. Umilaw ang screen. At sumalamin ang lamig sa aking mga mata. Isang one-way na tiket patungong Paris. Pilingeng petsa. Bayad. Matagumpay na nabili ang tiket. Pagkatapos, nagpareserba ako ng hotel sa tabing ng Ilocos. Nang matapos, nakmensaha ako sa matalik kong kaibigan na si Chloe. Magbabakasyon akong 1 buwan. Ikaw muna bahala sa studio natin. Agad siyang tumawag. Hindi ko sinagot. Nagmensahe lang ako. Bukas ang umaga ang lipat ko. Huwag kang mag-alala. Makukwento ako mamaya. Ilang segundong natahimik sa kabilang linya bago umilaw ulit ang screen. Sige. Sapat ba ang pera mo? Sapat, sagot ko. Nagmensahe ulit siya. Mag-ingat ka, Reyna ko. Pinatay ko ang telepono, balot na naman ngang dilim ang paligid. Sa likod ko, naksimula nang humilik si Marco. Mahimbing ang tulog. Siyempre. Bakit naman siya mababalisa? Nagtagumpay siyang ipagtanggol ang dangal ng mama niya at maturuan ng leksyon ang asawang hindi marunong lumisgar. Sa isip niya, siguro napakagaling niya. Nakadilat lang ako. Nakatingin sa kisame. Buong gabing walang tulog. Kinaumagahan. Pagsikat ng araw. Mahimbing pa rin si Marco. May bakas pang ang pagiging kampante sa mukha niya. Tahimik akong bumangon at pumasok sa kwarto ngang ngadamit. Ang 28 pulgadang, maleta ko ay nakahanda na. Magadamit pang taksibol, pang tak-araw, ilang mamahaling makeup, at lahat ng papeles ko ay nakasalansan na. Nag-makeup ako ng manipis at isinuot ang aking magaan na trench coat. Ang babae sa salamin ay may malinaw ngunit matatak na mga mata. Paalam tere. Paalam sa babaeng umikot ang buhay sa kusina at sa isang asawa. Hinitak ko ang maleta palabas. Mahina ang tunog nga gulong nito sa sahig na kahoy. Tumigil ako sandali. Nilingon ang bahay na inubusan ko ang 3 taon ang buhay ko maliwanag. Malinis, walang kahit isang alikabok. Sayang. Mula ngayon, hindi na ito sa akin. Kinuha ko ang susi sa bag ko at ipinatong sa ibabaw ngang lalagyan ng sapatos. Sa lugar na madali niyang abutin araw-araw. Pagkatapos, binuksan ko ang pinto at lumabas. Hindi na ako lumingon pa. Nagising si Marco dahil sa gutom. Masakit ang ulo parang may hangover. Nahihirapan siyang bumangon. Madilim ang kwarto. Kinapan niya ang telepono. 6:00 ng gabi. May malaking proyekto sa opisina nila ngayon kaya naging abala siya hanggang 4:00 ng hapon. Pag-uwi niya, nakatulog siya agad. Gaya ng nakagawian, tinawag niya ako, Tere, gutom na ako. Walang sumagot. Nakakabingi ang katahimikan sa sala. Kumunot ang noo niya, nainis.
Gabi na, hindi pa ako nagluluto. Kinalatkat niya ang matsinelas palabas. Madilim ang buong bahay. Nakasara lahat ng kurtina. Tinawag niya ulit ang pangalan ko. Wala pa ring sagot. Inakala niyang nagtatampo lang ako at umuwi sa mga magulang ko. Hindi na bago ang ganitong eksena. Kadalasan, hindi pa lumilipas ang 3 araw ay kusarin akong babalik dahil sa hiya. Ngumisi si Marco. Ano ba namang magagawa ang isang babay? Kinuha niya ang telepono at sanay na tinawagan ang numero ko. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang malamig na boses ng makina. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang nakapatay. Nakapatay. Natigilan si Marco. Hindi ito normal. Dati, kahit gaano ako kagalit, hindi ko pinapatay ang telepono ko para sa kanya. Isang kakaibang kaba ang umakyat sa dibdib niya. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Napapikit siya sa silaw. Kumakalam ang sikmura niya. Kaya dumiretso siya sa predator para maganap ngang makakain. Pagkabukas niya ang pinto, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Ang malaking predator ay walang laman. Walang malamig na soft drinks na gusto niya. Walang nakahandang lumpia na ginawa ko. Walang hiwang prutas. Ni isang garapon ng atsara. Wala. May isa lang maliit na papel na nakadikit. Ang sulat kamay ko ay mayos pro malami. Bahala ka na sa hapunan mo. Biglang bumigat ang dibdib ni Marco. Hindi ito simpleng pagtatampo. Isa itong manipesto. Isang masamang kutob ang sumalpok sa kanya. Sumugod siya sa kwarto at binuksan ang kabinet. Sa kaliwa, kung saan nakasabit ang lahat ng damit ko mabestida, jacket, blusa na may iba't ibang kulay na nakasanayan. Na niya ngayon ay puro bakanteng sabitan na lang na nakalawit. Na parang maibong binunutan ng balahibo. Tumakbo siya sa banyo. Sa lababo. Lahat ng makeup ko, mula toner hanggang moisturizer, nawala. Wala na rin ang kulay rosas kong baso at sipilyo. Parang hindi ako kailanman nabuhay sa bahay na iyon. Isang matinding gulat na hindi pa niya nararanasan ang parang malamig na kamay na sumakal sa puso niya. Dito niya naintindihan na wala na sa kontrol niya ang sitwasyon. Hindi lang ako nagtatampo. Totoong umalis ako. Nanginginig ang kamay niyang tumawag ulit sa akin. Nakapatay pa rin. Hindi siya makapaniwala, paulit-ulit siyang tumawag. 1, 2, 10 beses. Puro malamig na boses ang makina lang ang naririnig niya. Parang nababalis siyang napaupo sa gitna ngang walang lamang sala. Automatikong pinipindot ang radial. Sa ika-23 tawag, nakapatay pa rin. Ibinato niya ang telepono sa sopa. Ang pakiramdam ngang pagkatalo at takot ay lumamon sa buong pagkatao niya. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na ito ay sabay naming pinili. Ang mapainting sa pader, ako ang bumili. Ang mahalaman sa balkonahe, ako ang nag-alaga. Ang kulay ng karpet, ako ang pumili. Kahit saan siya lumingon, naroon ang bakas ko. Pero ngayon, ang nga bakas na iyon ay parang tinatawanan siya. Pinagtatawanan ang kayabangan at katangahan niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang kung wala ako, ang bahay na ito ay isang malamig at walang lamang kahon. Naalala niya ang nga sinabi niya kagabi. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong bumabalik at sumasaksak sa kanya. Nireklamo niya ang alat ng sabaw ko, pero ngayon, kahit mainit na sabaw ay wala siya. Nilait niya ang pundangang sopa na baduy, pero ngayon, ang malamig na sopa na lang ang kasama niya. Sinabi niyang magastos ako, pero hindi niya alam. Bawat sentimong ginagastos ko ay pinag-isipan ko para mapunan ang nga bagay sa bahay na hindi niya kailanman napansin. Namimilipit ang sikmura niya sa gutom at gulat. Kinuha niya ang telepono para mag-order ng pagkain. Pero kakascroll niya, hindi niya alam kung ano ang gusto niyang kainin. Dati, lagi ko siyang tinatanong kung anong gusto niya, lulutuin ko, at ihahain sa harap niya. Bigla siyang nahulog sa isang malalim na kawalan. Pagtanggal niya pala sa akin, kahit ang pinakasimpleng bagay sa pag-survive ay hindi niya kaya. Isa lang pala siyang malaking bata. Ang katotohanang ito ay nagbigay sa kanya ang matinding hiya at takot dahil wala siyang makapitan. Napopo siya sa sopa, pinagmamasdan ang pakbagsak ng dilim sa labas ng bintana. Pakiramdam niya ay hinihila rin siya pababa sa isang walang hanggang bangin. Samantala, nakaupo ako sa loob ng eroplano. 10,000 metro ang taas. Tumatagos ang eroplano sa makakapal na ulap, at sa labas nagbintana ay kumikinang ang mabituin.
Ang pagpatay ko sa telepono ay pagpatay na rin sa lahat ng ingay at gulo nga nakaraang 3 taon. Medyo masama ang pakiramdam ning sikmura ko dahil sa turbulence. Pero sa lup-lup ko, nandun ang hindi mapapantayang gaan. Parang isang ibong nakawala sa hawla, sa wakas ay makakalipat na sa sarili niyang kalangitan. Paris, nandito na ako. May panghihinayang ba ako sa nakaraan? Siguro meron. Kahit paano, 3 taon din akong nagpakatoto. Pero mas nangingibabaw ang pananabik ko sa hinaharap. Alam kong paglapag ng eroplano, bubuklat ang buhay ko sa isang bagong pahina. Isang kabanata na para lamang kay Tere. Maayos na lumapak ang eroplano sa paliparan ng Charles de Gaulle. Ang umaga sa Paris ay may dalang malamig na simoy. Ibang-iba sa maalinsangan at malakit na hangin sa Maynila. Hindi ako nakmadaling pumunta sa hotel. Binitbit ko ang maleta ko sa isang kapihan sa paliparan. Umorder ng mainit na latte. At pinanut ang mataong iba't iba ang lahi na nagmamadali. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang may natanggal na kadenang nakapulupot sa akin. Binuksan ko ang telepono ko. Sa isang iglap, bumuhos ang dose-dose ng missed calls at sandamakmak na mensahe. Lahat galing kay Marco. Tiningnan ko lang tulad ng inaasahan. Puro panunumbat, pagkataranta, at bandang huli ay mga voice message na halos nakmamakaawa. Walang reaksyon ang mukha ko. Binura ko lahat, tapos nagpost ako sa social media. Ang litrato ay ang maulap na umaga sa Iloxene, sumasalamin sa tubig ang nalumang tulay, at tahimik na mga gusali. Sa tabi nito ay isang umusok na kape. Ang caption, minsan, ang pag-isa ay isang porma ng kaligayahan. Maingat kong inayos ang privacy settings. Nakablock si Marco, ang mama niya, at lahat ng kamag-anak nilang pwedeng maging sismosa at mag-report sa kanila. Ang tanging makakakita lang ay si Chloe, ang pamilya ko, at ang matunay kong malalapit na kaibigan. Pagkapos na pagkapos ko, tumunog ang notification. Nag-heart si Chloe at nagkomento. Enjoy, Reyna ko. Sabihin mo lang kung may papabili kang pasalubong. Natawa ako at sumagot. Kumita ka lang ng pera para sa atin. Ayos na. Pagka-check-in ko, ang una kong ginawa ay ibabat ang sarili ko sa batup na puno ng mabangong langis. Niyakap nga maligamgam na tubig ang katawan ko. Hinugasan ang lahat ng pagod at duming naipon sa loop ng 3 taon. Ipinikit ko ang aking nga mata. Dumaan sa isip ko ang imahe ni Marco na tarantang hinahanap ako. Nakaramdam ba ako ng tuwa? Oo, pero mas nangingibabaw ang malamig na kapayapaan. Iyan ang kabayaran niya. Noong ginamit niya ang pamantayan ng nanay niya para husgahan ako, dapat alam niyang darating ang araw na ito. Sa kabilang dako, halos hindi nakatulog si Marco Magdamag. Pagpasok sa opisina kinabukasan, nangingitim ang ilalim ng mamata, gulong-gulo ang isip, sa meeting. Nang hingin ng boss ang opinyon niya sa isang bagong proyekto, blanko ang utak niya. Wala siyang masabing kahit isang salita kaya, napagalitan siya sa harap ng lahat ng katrabaho niya. Isang matinding kahihiyan na hindi pa niya nararanasan. Dagdag pa ang umusbong na galit. Tuwing break sa tanghali, naktaho siya sa haktanan. Matagal nag-alangan, pero sa huli ay tumawag din sa nanay ko. Wala siyang lakas ng loob na magtanong ng direkta. Nakpaligoy-ligoy siya. Ma, kamusta na po kayo? Tumawag po ba si Teresa inyo? Natigilan ang nanay ko sandali. Kalmado ang boses. Mabuti naman. Bakit? Nagaway ba kayo? Lalo siyang kinabahan. Hindi po siya umuwi. Nautal siyang sumagot. Wala po. Nagtatanong lang. Sabi niya kasi sira daw ang telepono niya. Hindi ko makontak. Anong klaseng tao ang nanay ko? Paanong hindi niya malalaman ang problema? Problema niyong mag-asawa iyan. Kayo ang lumutas. Malaki na si Tere. Alam niya ang ginagawa niya. Pero kung binabastos mo ang anak ko, hindi ako papayag. Naputol ang tawag. Sumandal si Marco sa malamig na pader. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng walang magawa. Hindi niya ako mahanap, at walang kakampi sa kanya. Ngayon niya lang naintindihan na ang relasyon namin ay mas marupok pa kaysa sa akala niya. Palagi niyang iniisip na mahal ko siya, na hindi ko siya maiwan. Akala niya ang bahay na iyon ang buong mundo ko. Pero umalis ako nang walang paalam. Iniwan siya at ang walang kwentang bahay na iyon. Habang ako, tinitikman ko ang tanyak na macharon ng Paris. Matamis pero hindi nakakaumay. Natunaw ng dahan-dahan sa dulong dila ko, parang lasangang kalayaan. Naglakad-lakad ako sa Champs-Élysées.
Hindi para mamili, kundi para lang tingnan ang magagandang bintana ng tindahan at ang eleganteng tao. Naupo ako buong hapon sa Jardin des Tuileries. Pinapanood ang mga kalapati na mabagal maglakad, ang mga batang naglalaro sa paligid ng fountain. Dito, walang nakakakilala sa akin, walang huhusga sa akin. Hindi ako asawangang kahit sino, hindi rin ako manugang, ako lang si Tere. Kinagabi, tumawag si Chloe via video. Nang makita niya ang kumikinang na Eiffel Tower sa likod ko, hindi niya naitago ang inggit. Ang galing mo talaga. Pag sinabi mong alis ka agad, ang astig. Uminom akong alak at itinaas ang baso ko sa kamera, para sa kalayaan. Nababali na si Marco. Natatawang kwento ni Chloe. Pumunta pa sa studio natin ngayon. Tinatanong kung nasaan ka. Sabi ko hindi ko alam. Kung nakita mo lang ang itsura niya, mukhang tanga. Hindi pa kasi siya sanay na biglang nawala ang alila niyang kayang gawin ang lahat. Kalmado lang ang boses ko. Kailan ka babalik? Isang buwan ka talagang magbabakasyon? Hindi. Umiling ako, napangiti. Nandito ako para magtrabaho. Natigilan si Chloe. Magtrabaho sa Paris? Isang pagkakataon para may akyat sa mas mataas na antas ang studio namin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mag-ailawng Paris, at sa mata ko ay may ganun ding kinang. Marco, akala mo ba nagtatampo lang ako kaya ako nagbakasyon? Nakakamali ka. Ang pakawala kong ito ay hindi ko katapusan, kundi simula. At ikaw, simula nung isara ko ang pinto ng bahay na iyon, binura na kita sa plano ng buhay ko. Nagsimula na ang sapilitang pamumuhay ng mag-isa ni Marco. Sa unang araw, punong-puno siyang tapang, nagdesisyong magluto para patunayan na kahit wala ako, kaya niyang mabuhay ng maayos. Ang resulta, nahugas siyang bigas at tumalsik ang tubig sa buong kusina. Nahiwa ang gulay, muntik nang mahiwa ang daliri. Binuksan ang kalan pero nakalimutang buksan ang exhaust fan. Umakyat ang gusok na nakakasulasok. Umubo siya at nagluhang magamata. Sa huli, isang sunok at nangingitim na itlog na hindi na makilala kung ano, kasama ang hilaw na kanin, ang naging hapunan niya. Napilitan siyang sumubo ang 2 beses, tapos tinapon na lahat sa basurahan. Sa ikalawang araw, sumuko na siya. Umorder na lang siyang fast food, maanghang na noodles, iniho, fried chicken. Ang nga junk food na dati ay, mahigpit kong ipinagbabawal ay naging sagip buhay niya. Sa ikatlong araw, tiningnan niya ang bahay na nakakalat ang mga kahon ng pakain. Lukot-lukot na mga maruruming damit, at ang manipis na alikabok na nagsisimulang kumapit sa lahat ng bagay. Sa unang pagkakataon, bumigay siya. Nasanay na siyang pag-uwi niya, ay makintap ang sahig. Nasanay na pagkatapos kumain ay may nakahandang prutas. Nasanay na ang ngahubat na damit ay malinis na nakasabit sa kabinet kinabukasan. Ang magabagay na inakala niyang natural lang na nangyayari, ngayon ay naging luho na hindi niya maabot. Sinubukan niyang maglaba. Ang nangyari, ang puting polo niya ay nasama-samaong na nakukupas. Pagkalipas ng 1 oras, mayroon na siyang limited edition na asul-puting batik-batik na polo. Sa inis, ibinato niya ito sa sahig. Lalo lang umakyat ang galit sa ulo niya. Hanggang sa hindi na niya kinaya, tumawag siya sa mama niya. Hello? Pagkasagot pa lang, nanginginig na ang boses niya na parang iyak. Ma, hindi ko na kaya. Nagsimula siyang magreklamo. Ang dumi-dumi ng bahay. Parang basurahan. Araw-araw na lang akong kumakain ng fast food. Sinisisi niya ako na walang puso, na hindi ako marunong makisama. Sa kabilang linya, noong una ay nakisali pa ang mama niya at minura ako. Napakawalang hiya talaga niyang si Tere. Asawa siya tapos lalayas siya ng ganyan? Anong klaseng ugali iyan? Pero pakaraan ng ilang sandali, natahimik din ang matanda. Sa huli, sinabi niya, anong magagawa ng isang babae? Hayaan mo na siya. Kapag naubusan iyan ng pera at nahirapan sa labas, kusa rin iyang babalik at magmamakaawa. Nang marinig ito ni Marco, naisip niyang may punto ang mama niya. O nga pala, hawak niya ang supplementary credit card. Makano lang ba ang pera ko? Ang trabaho ko ay sa isang maliit na studio lang na ewan kung makano ang kinikita, siguradong hindi ako tatagal. Pag-isip niya nito, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Nagdesisyon siyang maghintay. Maghintay hanggang sa yumuko ako at magmakawa. Naniniwala siyang siya ang mananalo sa huli. Akala niya, hawak niya salik ang pinansyal na buhay ko dahil utang na loob ko sa kanya ang lahat. Pero hindi niya alam.
3 taon akong naging libreng yaya niya. Ang studio ko, sa ilalim ng pamamahala ni Chloe, ay matagal nang lumalago at kumikita ng malaki. 3 beses na mas malaki ang kita ko kaysa sa kanya. Ni minsan hindi ko ginamit ang supplementary card na iyon. Iyon ang aking dangal, at iyon din ang alas ko. Habang inisip niya iyon, nakaupo ako sa meeting room ng isang sikat na kumpanya ng disenyo sa Paris. Suot ko ang isang napakagandang yaring suit. Nakaupo sa harap ko si Ginong Pierre, isang malaking pangalan sa industriya ng disenyo sa Pransya. Binibining Tere. Tiningnan ko ang madisenyo mo. Kumikislap ang asul niyang nga mata dahil sa paganga. Mayroon itong napakalakas na oriental na dating na nakahalo sa modernong minimalism. Gustong-gusto ko. Ngumiti ako at sumagot gamit ang matatas na Pranses. Salamat, Ginong Pierre. Iyan din po ang direksyon ng kooperasyong gusto kong pag-usapan sa pagpunta ko rito sa Paris. Hindi naman talaga ako pumunta rito para lang magbakasyon. Kalahating taon na ang nakalipas nang simulan kong kontakin ang team niya via email. Ang biyaheng ito ay para isara ang isang malaking proyekto. Sa mga nakalipas na araw, nag-ikot ako sa merkado kapag umaga. At sa gabi ay inaayos ko ang nga proposal. Walang sinayang na minuto. Araw-araw akong tinatawagan ni Chloe via video para make-report tungkol sa studio at para i-broadcast ng live ang miserable at nakakatawang buhay ni Marco. Alam mo ba? Tumawag sa akin ang admin ng Chondonio. Nagrereklamo raw ang mga kapitbahay dahil tambak ang basura sa labas ng pinto ni Marco. Nangangamoy na. Tawang-tawa siya hanggang sa manginig ang balikat niya. Naka-face mask ako habang nagbabasa ang dokumento. At tanging, lang ang sagot ko. Nangyayari ang lahat ayon sa inaasahan ko. Isang malaking bata na sanay na pinagsisilbihan. Kapag biglang nawalan ng taga-silbi, guguho ang buhay. Nahihintay si Marco na sumuko ako. Habang ako ay nahihintay na makita niya ang katotohanan. Gusto kong makita niya kung sino ba talaga ang nakpapasan sa bahay na iyon, at kung gaano kamarupok ang ilusyon niya na siya ang hari. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Ang disenyo ko, pagkatapos ng ilang ulit na pag-ayos at debate, ay tuluyan ng tinanggap ng team ni Pierre. Nakuha na namin ang unang hakbang ng kooperasyon. Samantala, hindi na nakapaghintay si Marco. Sa loob ng 1 linggo, parang blok ng semento ang telepono ko sa katahimikan, walang tawag, walang text galing sa akin. Mukhang mas mahaba ang pasensya niya kaysa sa akala ko. Siguro ang sinabing mama niya na hayaan mo siya. Kusa rin iyang babalik ay naging sandalan niya. Siguro araw-araw niyang kinukwenta ang balanse sa card ko. Iniisip siguro niya ang eksenang nakpapalaboy-laboy ako sa ibang bansa, na mamalimos sa kanya. Sayang. Ang hinihintay niyang pagmamakaawa ay hindi dumating. Sa halip, isang sampal na babasak sa pagkataon niya ang sumalpok. Isang kaibigan namin nung kolehiyo ang nag-share ng post ni Chloe at tinag si Marco. Isa itong album na may 9 na litrato. Sa unang litrato, kaming dalawa ni Chloe kasama ang ilang mabanyagang kulay ginto ang buhok at buho ang mata, nakatayo sa harap ng malaking backdrop na may logong Che, Te Studio. May hawak kaming champagne at masayang nakangiti. Che. Para kay Chloe. Te para kay Tere ang pangalan ng aming studio. Sa ikalawang litrato, nakatayo ako sa harap ng glass pyramid ng Louvre. Nakasuot ng pulang bestida. Naknininging sa kumpiyansa. Sa ikatlong litrato, nakaupo ako sa karusel sa pana ng Eiffel Tower. May hawak na ice cream. Nakangiti na parang bata. Bawat litrato ay nagpapakita ng pinakamagandang bersyon ng aking sarili. Isang liwanag na nakmula sa kalayaan at tagumpay sa propesyon. Hindi pa ako nakikita ni Marco ng ganito. Sa alaala niya, ako ang laging nakapambahay, walang makeup, at amoy kusina. Ang caption ni Chloe, "Congratulations sa studio natin. Sa pagpirma ng strategic partnership kasama ang L&P Design ng France. Naging matagumpay ang biyahe sa Paris. Ang aking partner at Tere, ikaw na ang the best." Zinum ni Marco ang group picture. Nakilala niya ang lalaking puti ang buhok na nakatayo sa tabi ko si Pierre. Noong nakaraang buwan, sa isang meeting sa kumpanya nila, ginamit pa niyang halimbawa ang manggagawa ni Pierre bilang pamantayan ng industriya. Pinipilit ang mga tauhan niyang gayahin ito. Pero ngayon, ang asawang madalas niyang kutiyain na walang panlasa at marunong lang gumastos, ay nakatayo sa tabi ni Pierre, pumipirma ng kontratang ni hindi niya mapangarap. Dito niya lang nalaman na umalis akong bansa hindi para magbakasyon o magliwali, kundi para magtrabaho.
Isang bagay na wala man lang siyang karapatang pangarapin. Ang pakiramdam ngang pakakanulo at pakawalangang kontrol ay parang tsunami na humampas sa kanya. Naramdaman niyang isa siyang malaking payaso. Nandito siya, binibilang ang magiging panggastos ko, hinuhulaan kung kailan ako iyak at babalik. Habang ako, namumuhay sa mundong hindi niya kailanman maabot. Galit, inggit, pakataranta, at higit sa lahat, hiya. Lahat ng iyon ay nakabanggaan sa loop ng dibdib niya. Nanginginig ang kamay niyang nag-text sa akin. Ang lakas ang loop mong mag-abroad mag-isa at magpakuha pa ang litrato kasama ang ibang lalaki. Tere, ano ba tingin mo sa pamilyang ito? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang tono niya ay puno pa rin ng kayabangan at panunumbat. Parang ako pa rin ang may kasalanan. Nang oras na iyon, kasama ko si Chloe na nagdiriwang para sa kontrata. Kumakain ng tunay na French dinner. Nang makita ko ang text, tinamad akong mag-reply. Makalipas ang ilang oras, nang maubos na ang dessert at ang huling patak ng champagne, mabagal kong kinuha ang telepono. Isang pangungusap lang ang isinagot ko. Isang lugar na hindi na kailangan ang presensya ko. Pagkasen, itinapon ko ang telepono sa bag ko. Alam kong sapat na ang linyang iyon para manginig siya sa galit sa kinatatayuan niya. Tama nga, biglang nakring ang telepono ni Chloe. Si Marco. Hindi niya sinagot. Tumawag ulit siya. Ni-loudspeaker ni Chloe at inilapak ang telepono sa mesa. Matagal na nagring, walang gumalaw. Hanggang sa mamatay na lang ito. Ang sarap sa pakiramdam. Neck thumbs up si Chloe, tuwang-tuwa. Ganyan dapat itrato ang magaganyang klaseng lalaki. Ipapalasa sa kanya ang maging inutil hanggang sa mabaliw siya sa galit. Ngumiti ako at sumubong ang maliit na piraso ngang foie gras. Ang lasa nitong makrema ay natunaw sa bibig ko na may halong amoy ng alak. Ang galit ni Marco ay parang pampalasa lang sa ulam na ito. Mas masaya kung meron, pero kung wala, ayos lang din. Ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan ay ang pakiramdam ng pakontrol sa sarili kong buhay. Marco, akala mo ba kaya mo akong kontrolin? Nakakamali ka. Mula nung nakdesisyon akong umalis, nakbaho na ang nakmamando sa laro natin. Ang walang magawang galit ni Marco ay mabilis na lumipat ng direksyon. Ang bagong puntirya ay ang kaysa isang tao na handang makinig sa mga hinaing niya ang mama niya. Tumawag ulit siya sa bahay nila, pero sa pagkakataong ito, hindi na pagpapawa ang tono niya, kundi galit na may halong panunumbat. Ma, di ba sabi mo wala na siyang pera? Di ba sabi mo ilang araw lang, babalik na siya? Ngayon nasa friends na siya. Nakapirma pang kontrata. Sa kabilang linya, nataranta rin ang mama niya. Ang akala niya, isa lang akong asawang walang trabaho na umaasa sa anak niya. Kung wala si Marco, hindi ako makakabuhay. Ang makapunta sa ibang bansa at pumirma ng kontrata ay labas sa imahinasyon niya. Hindi pwede yan. Saan siya kukuhang pera? May ganyang kakayahan ba siya? Ang unang reaksyon niya ay hindi maniwala. Kalat na sa lahat. Ang linawng litrato. Pagkabayon. Nakitang lahat ng kaibigan ko. Sigurado buong opisina alam na ring nilayasan na ako ngang asawa ko. Wala na akong mukhang ihaharap. Halos sumigaw na si Marco. Ngayon lang na-realize ng matanda na seryoso na talaga ang problema. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang reserbang susi at dumiretso sa kondo. Pagkabukas ng pinto, sumalubong agad sa kanya ang maasim at panis na amoy ng tirang pagkain na humalo sa nabubulok na basura. Sa may pinto, patong-patong ang ngasupot ng basura na hindi naitapon. Ang mesa sa sala ay puno ng kahon ng fast food. Nakalat ang mga bote ng tubig. Sa ibabaw ng sopa, nakakalat ang batik-batik na polo ni Marco. Napatakip siyang ilong. Nakasimangot na pumasok. At tiningnan ang bahay na dati ay makintap at mayos. Pero ngayon ay naging literal na basurahan. Sa unang pagkakataon, na-shock din siya. Diyos ko po, paano naging ganito ang buhay niya? Bulong niya habang nag-umpisang maglikpit. Noong una, akala niya madali lang. Pero nang kailangan na niyang yumuko para pulutin ang mga mantikang kahon, nang kailangan niyang tiisin ang baho para ihiwalay ang mga maruruming damit ng anak niya, napagod siya. Buong umaga siyang naglinis, sumakit ang likod at balikat niya, pero makalat pa rin ang bahay. Doon niya lang naintindihan kung gaano kahirap ang mga trabahong sinasabi niyang dapat ginagawa ang babae. Tanghali na. Pareho silang tinatamat magluto. Umorder ngang pakain si Marco. Habang kinakain niya mama niya ang murang kanin na halos walang lasa, nagsimula siyang gumulong. Yung tere na yun. Kahit maraming pangit na ugali,
Aminin ko, magaling siyang mag-ayos ng bahay. Mas masarap pa siyang magluto kaysa dito. Nang marinig iyon ni Marco, lalo siyang nainis. Ang lahat ng naipon niyang galit sa nakalipas na mga araw ay nakahanap ng lalabasan. Padabok niyang ibinaba ang kutsara. Sa unang pagkakataon, nagalit siya sa nanay na lagi niyang sinusunod. Ano pang silbi nga sinasabi niyo ngayon? Kung hindi dahil sa inyo na araw-araw niyong pinupuna, na kesyo hindi magaling si Tere dito. Hindi pwede yan. Aabot ba tayo sa ganito? Natigilan ang mama niya. Hindi makapaniwalang sasagutin siyang anak niya sa ganoong tono. Anak, para sa kabutihan mo lang naman iyon. Ako ang nanay mo. Ipapahamak ba kita? Pak nakikita kong ganun siyang gumastos. Alam kong hindi siya marunong sa buhay. Gumastos siya. Pera niyo ba o pera ko ang ginamit niya? Pera niya yun na kinita sa studio niya. Kahit anong gusto niyang gawin sa pera niya, wala kayong karapatang makialam. Ginawa ni Marco na sandata ang may anak kita niya sa posko para saksakin ang sariling ina. Wala kang utang na loob. Dahil lang sa ibang tao, sinisigawan mo ang nanay mo. Nanginginig ang matanda sa galit. Ang dapat sana ay makakamping pagbati ko sa akin ay nawi sa matinding away ngang mag-ina. Samantala, nakaupo ako sa hotel sa Paris, nakikinig sa live report ni Chloe tungkol sa gera sa Maynila, habang pa-relax-relax na uminom ka sa. Hayaan mong tikman niya ang pait na mga responsibilidad na ipinasa niya sa akin nun. Hayaan mong ang mag-inang iyon ay magsisihan. Kumpara sa direktang pakikipag-away sa kanila, mas epektibo ito, at mas mapang-uyam. Hindi ko na kailangang dumihan ang kamay ko. Sarili na nila ang humila sa kanila pababa sa putik na sila rin ang gumawa. Ang sarap. Sumubo ako ang kapirasong opera tsake. Masarap ang dessert ngayon. Nasa ibang bansa ako, umaarangkada ang karera ko. Samantalang si Marco at ang mama niya sa Pilipinas ay gulong-gulo ang buhay. Ang kaibahan ng sitwasyon namin ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Pero hindi pa sapat. Ang gusto ko ay durugin siya ng buo. Gusto kong maintindihan niya mula sa pinakaugat na ang lahat ng panlalait at pamimintas niya nun ay katawa-tawa at napakakitit ng pag-iisip. Pagkatapos ng pirmahan sa team ni Pierre, agad na nag-publish ng article, si Chloe sa official page ng studio. Nakahanda na ang article noon pa. Ang title ay isang sampal sa mukha. Mula silangan patungong kanluran, Te Studio. Nakipagsanib puwersa sa sikat na French designer. Nagbubukas ang bagong panahon sa disenyo. Nakadetalye doon ang background na partnership, ang halaga ng proyekto, at ang proseso ang pagtatrabaho ko sa team ni Pierre. Kasama rin doon ang mga maingat na napiling litrato. Sa isa sa mga litrato, nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling glass window. Tanaw ang buong Paris. May hawak na blueprint habang nakikipag-usap kay Pierre. Ang sikat ng araw mula sa likod ko ay nagbigay sa akin ng gintong liwanag kalmado, punong kumpiyansa, at palaban. Sinadya rin ni Chloe na buksan ang share button at nakiusap sa ilang media partners at influencers para ikalat ito. Agad-agad ang epekto. Wala pang kalahating araw. Umabot na sa 100,000 ang views nito. Mabilis na na-share ng isang katrabaho ni Marco ang article sa group chat ng kumpanya nila. May bagong bigating tao sa industriya natin. Ang lupit nitong studio na to, nakuha ang partnership sa LNP. At Marco, ang pangalan ng asawa mo ay Tere, di ba? Huwag mong sabihing siya itong sikat na designer na to. Sumabog ang group chat. Sunod-sunod ang pagtunong ng telepono ni Marco. Binuksan niya ang article at nakita niya ang litrato kong naliligo sa liwanag. Umaapaw ang presensya. Para siyang sinampal ng malakas sa mukha. Sobrang hapdi. Naalala niya hindi pa katagalan. Siya pa mismo ang kumukutya sa akin. Sabi niya, ang studio mo. Pambata lang yan, laro-laro lang. Hindi pwedeng ipagmalaki. Wala kang kwenta sa karera kaya mag-focus ka na lang sa bahay. Ang tinatawag pala niyang laro-laro ay umabot na sa antas na hindi niya man lang mapangarap. Ang tinatawa niyang hindi seryoso sa trabaho ay ang karerang ibinuhos ko ang buhay ko at ipinagmamalaki ko. Sa group chat, patuloy ang mga mensahe. Ang galing mo namang magtago. Ang galing ng asawa mo pero hindi mo sinasabi. Asawa ba pinakasalan mo o swerte? Ipakilala mo naman kami. Gusto naming makilala si Madam Tere. Ang magapapuring iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa laman ni Marco. Naramdaman niyang parang hinubaran siya at itinapon sa gitna ng maraming tao para pagmastan at pagsismisan. Ang kanyang ego. Ang pagkalalaki na ipinagmamalaki niya ay tuluyang dinurok na article na iyon. Tahimik siyang umalis sa group chat. Maghapong nakulong sa opisina.
hindi makaharap sa kahit kanino dahil sa matinding hiya. Ngayon niya lang naintindihan na ang agwat naming dalawa ay hindi na gayaeng nasa isip niya. Akala niya, nasa taas siya at nakatingin pababa sa akin. Pero ang totoo, nasa ibang bundok na ako mas mataas, mas malayo. Pinapanut siyang nakakulong sa sarili niyang balon. Ang pagdurok na ito sa aspeto ng karera ay mas masakit pa kaysa sa maduming bahay, mas masakit kaysa sa pangit na ulam. Dahil direkta nitong pinabulaanan ang lahat ng halagang pinaniniwalaan niya. Ang haligi ng tahanan na iyon ay hindi pala nakatayo ng matibay. Habang ako, nakaupo sa hotel, pinapanut ang patuloy na pagtaas ng fuse at ang pagdagsa ng ma-inquiry para sa bagong partnership. Marahan kong isinara ang laptop. Hawak ko ang lahat sa palat ko. Marco, simula pa lang ito. Ang nga bagay na minaliit mo, pinaktawanan mo, ipapatikim ko sa iyo ng doble. Tuluyang gumuho ang mundo ni Marco. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit papunta sa putikan. Hindi niya nakaya. Nagsimula siyang mag-text at tumawag sa akin na parang balif. Hindi ko sinasagot ang telepono. Dose-dose ng text ang ipinadala niya. Mula sa panunumbat hanggang sa pagkataranta. At sa huli, pagsisisi. Nakmamakaawa ako. Mali ako. Maling-mali ako. Hindi ko sana pinakinggan si mama. Hindi ko sana sinabi ang nga katangahang iyon sa iyo. Gago ako. Ilang araw na akong parang patay. Hindi ko kaya kapak wala ka sa bahay na ito. Hindi kita pwedeng mawala. Umuwi ka na. Parang awa mo na. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi na kita pupunahin kailanman. Nag-video pa siya at ipinadala sa akin. Sa video, magulo ang buhok niya, madumi, mapula ang nga mata, at napakapayat na parang anino. Nakatingin siya sa kamera. Umiyak habang sinasampal ang sarili. Tere, tingnan mo ako. Hindi na ako mukhang tao. Bigyan mo ako en isa pang pagkakataon. Parang awa mo na. Magbabago na ako, pangako. Binuksan ko ang video. Tinitigan ang lalaking minahal ko noon na ngayon ay nag-inarte ng isang murang dula ng pagsisisi sa harap ng kamera. Wala man lang akong naramdamang awa. Medyo natawa pa nga ako. Ngayon lang siya makakaganyan. Nung tahimik kong pinapasan ang lahat, nasaan siya? Nung nanlalamig ang puso ko sa bawat pamimintas niya, nasaan siya? Ngayong alam na niyang mali siya, huli na ang lahat. Sa mundong ito, hindi lahat ng sorry ay may katumbas na okay lang. Kinuha ko ang telepono at dahan-dahang nag-type. Noong nilalight mo na mamantika ang luto ko, nagpupuyat ako sa pag-edit ni ika-4 na draft para sa project sa France. Nung nilalight mo na madumi ang sahig, nakikipag-meeting ako sa video sa kabilang panig ng mundo. Sinusubukan kong makuha ang tiwala ng nga kliyente. Nung nilalight mo na ang ingay ko at wala akong kahinhinan, nakikipagtalo ako sa mga supplier para makatipid ang studio kahit piso man lang. Marco, ang mundo mo ay umiikot lang sa pagkainan at sa mga salitang sabi ni mama. Ang mundo ko ay matagal nang lumakpas sa lahat ng kaya mong isipin. Sinasabi mong alam mo ang pagkakamali mo. Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil nawalan ka ng libreng katulong na naglalaba at nagluluto para sa iyo. At higit sa lahat, nasugatan ang maliit mong ego dahil sa tagumpay ko. Kaya itago mo na iyang mga pekeng luha mo. Wala iyang epekto sa akin. Pinindot ko ang send. Tapos blinok ko siya ng tuluyan. Malinis at walang pag-atubili. Alam kong ang masalitang iyon ay parang pinakamatulis na kutsilyong tatarak sa pinakamasakit na parte niya. Gagawin nitong isang malaking katatawanan ang pagpapaawa at pagsisisi niya. Tama. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Ang gusto ko ay magising siya sa katotohanan. Masaktan siya. At marealize niya kung ano ang nawala sa kanya. At dalhin niya ang pagsisising iyon habang buhay. Nang i-block ko siya, nawalan na ng tuluyan ng komunikasyon si Marco. Parang langaw na walang ulo na bumabangga kung saan-saan. Sa huli, naisip niyang dumaan sa likod. Pumunta siya sa bahay ng magulang ko. Akala siguro niya, tulad ng karamihan ng mga magulang sa Pilipinas, ayaw nilang masira ang pamilya ng anak nila at pipilitin akong makipagbalikan para iwas chismis. Nagdala siya nege sandamakmak na mamahaling prutas, ginseng, bird's nest, at imported na alak nga bagay na dati, ay nanghihinayang siyang bilhin. Pagpasok pa lang sa pinto, lumuhod na siya at nagsimulang magdrama. Inako niya ang kasalanan, sinisi ang sarili, at nakmakawa sa magulang ko na tulungan siyang pabalikin ako. Umiyak siya na uhok at luha ang nagalo. Kung dati siguro ito, baka lumambot ang pusong nanay ko.
Pero bago ako umalis, tinawagan ko na sila at mahaba kaming nag-usap. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagreklamo. Kalmado ko lang idinataya ang lahat ng tiniis ko sa loob na 3 taon. Kung paano ako itrato ni Marco at mama niya, pati na ang maplano ko. Sinabi kong hindi ako lumalayas. Nagsisimula lang akong bagong buhay. Nakakaunawa ang mga magulang ko. Nang marinig iyon ng tatay ko noon, galit na galit siya. At gusto sanang sugurin si Marco, pinigilan ko siya. Pa, huwag na. Kaya ko to. Ang kailangan niyo lang gawin ay magtiwala sa akin. Nasaktan ang nanay ko, pero kilala niya ako. Nagmana ako sa tatay ko may paninindigan at kapag nakapagdesisyon na, walang makakapigil. Kaya nang lumuhod si Marco sa harap nila, walang awa sa mukha nila. Kundi pagkadismaya. Hindi man lang siya pinatayong tatay ko. Tiningnan lang siya mula sa itaas. Marco, tumayo ka diyan. Hindi namin tatanggapin ang nga iyan. Malalim at puno ng autoridad ang boses niya. Pa, mali po ako. Maling-mali po ako. Tulungan niyo po ako. Umiyak si Marco habang hinihila ang laylayan ng pantalon ng tatay ko. Umatras ang tatay ko para umiwas. Ang anak ko ay hindi niyo katulong. Hindi rin siya pag-aari ng pamilya niyo. Pinalaki namin siya at pinag-aral, hindi para pumunta sa bahay ninyo, at magtiis sa ugali niyong mag-ina. May sarili siyang karera at pangarap. Isa siyang malayang tao. Sa 3 taon ninyong kasal, nakita namin kung gaano kalaki ang isinakripisyo niya para sa inyo, at nasasaktan kami. Pero ikaw, inakala mong normal lang iyon. Ngayon na ayaw na niya, natataranta ka. Anong mapapala ang pakiyak mo rito? Buhay niya yan. Siya ang magdedesisyon. Bilang nga magulang niya. Palagi kaming nasa panik ng anak namin. Bawat salita, neke tatay, ko ay parang martilyong tumudurok sa puso ni Marco. Natulala siya. Hindi niya inaasahan na ang mamagulang ko, na akala niya ay mababait at madaling kausapin, ay magiging ganun kadesidido. Ang huling alas na inaasahan niya ay naging isang malaking biro sa harap ng tatay ko. Ang nanay ko ay walang sinabi mula simula hanggang wakas. Tinalikuran lang siya habang namumula ang mga mata. Sa huli, pinalayas na siyang tatay ko. Dalhin mo na ang magagamit mo. Ikaw ang pumiling landas na ito. Ikaw ang umako sa mga mangyayari. Wala nang nasabi si Marco. Binitbit na lang niya ang regalong inihanda niya at nakayukong umalis. Pinutol ko na ang lahat ng daan pabalik. Gusto niyang gamitin ang pamilya ko dahil sa utang na loob at pakikisama, pero nakalimutan niya na ako ang anak nila. Inakala niyang kontrolado niya ang lahat, pero hindi niya alam na kapag ang isang babae ay nagising na sa katotohanan, ang pagiging determinado nito ay higit pa sa kaya niyang isipin. Wala na siyang lusot, ang tanging hinihintay na lang niya ay ang hatol ko. Paglipas ne 1 buwan, umuwi na ako ne Pilipinas. Paglapak ne eroplano sa Maynila, hindi ako umuwi ne bahay. Dumiretso ako sa studio. Niyakap ako ng mahigpit ni Chloe. Reyna ko, welcome back. Champion. Nagbago ang itsura ng studio. Dahil sa partnership sa Friends, nakatanggap kami ng napakaraming malalaking proyekto. Lahat ay abala. Pero nagniningning ang nga mata nila sa pananabik. Ito ang mundo ko. Hindi ko sinabi kay Marco ang schedule ngelipad ko, pero nalaman pa rin niya. Dahil sa maliit na pagkakamali sa post ni Chloe, nakita niya. May dala siyang malaking buke ng pulang rosas, magang nahintay sa arrival area. Siguro may ginawa na naman siyang script sa isip niya. Lilingon ang lalaki, magyayakapan at iyak ang mag-asawa, at magtatapos sa happy ending. Sayang, hindi ako kailanman susunod sa script niya. Dumaan kami ni Chloe sa VIP exit. Nang lumabas ako sa parking lot, suot ang formal na itim na suit, may salamin at malamig na aura. Doon lang napansin ni Marco at baliw na, tumakbo mula sa pinto. Tre, tawag niya habang tumatakbo. Nahulog ang mabulaklak sa lupa dahil sa pagmamadali niya. Nakapaandar na si Chloe ng sasakyan. Sumenyas ako na huminto. Ibinaba ko ang bintana. Tinanggal ang salamin ko. At tiningnan siya ng may mamatang malamig at parang sa estranghero. Hinihingal siya. Nakakapit sa pintong kotse. May halong tuwa at pagmamakaawa sa mukha. Tere, nandito ka na. Namiss kita. Uwi na tayo. Parang awa mo na. Nanginginig ang boses niya. Tiningnan ko siya na parang ibang tao. At ito ang una kong sinabi sa kanya matapos ang 1 buwan. Bukas ang alas 9 ang umaga. Magkita tayo sa opisina NG Abogado. Nanigas ang hiti sa muka niya. Ano? Tara, anong sinasabi mo?
Kinuha ko ang isang folder mula sa bag ko at iniabot sa labas ng bintana. Papeles para sa annulment. Nakahanda na ang hatian ng ari-arian diyan. Basahin mo. Kung wala kang tutol, pirmahan mo na bukas. Sayo na ang tsondo at sasakyan. Binili mo yan bago tayo ikasal. Ang ipon nating dalawa at shares ko sa studio. Hinati ko na ng pabor sayo. Napakalamig ng boses ko. Ang namumulang mukha ni Marco ay biglang namutla. Nakatitik siya sa dokumento. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ako pipirma. Ayoko. Halos isigaw na niya. Isinuot ko ulit ang salamin ko at napangisi. Hindi iyan nakadepende sa desisyon mo. Itinaas ko ang bintana ng sasakyan. Tinatakpan ang desperadong mukha niya. Tara na. Apak ni Chloe sa silinyador. Umandar ng mabilis ang kotse. Sa rearview mirror, paliit ng paliit si Marco. Hinabol niya kami ng ilang hakbang bago tuluyang napaluhot sa gitna ng nakalat na mga talulot ng rosas. Mukhang batang inabandona. Nakakatawa. Kung alam lang niya mula sa simula, abot ba sa ganito? Ang pagsisisi niya. Ang sakit na nararamdaman niya. Para sa akin ay palamuti na lang na huling dumating. Ang bagong buhay ko ay, dito pa lang talaga magsisimula. Kinaumagahan, pagsapit ng alas 9, hindi sumipot si Marco sa opisina ng abogado. Sa halip, hinatak niya ang mama niya at sumugot sa studio ko. Namutla ang babaeng nasa front desk sa takot at mabilis na tumawag sa akin. Sinabi ko lang na papasukin sila. Pagpasok sa opisina ko, pagkakita pa lang sa akin ng mama niya ay nagbago agad ang timpla ng mukha nito. Wala na ang pagiging matapang. Tumakbo siya palapit sa akin. Parang naiyak ang boses. Tere, anak kong manugang. Nandito ka na pala. Akma niya akong hahawakan pero umiwas ako. Napahinto siya. Natigilan sandali. Pero pinagpatuloy ang pag-arte. Mali si mama. Madaldal si mama. Tumanda lang kaya na kaganito. Bigyan mo na si Marco ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Susunod naman, lumuhot ulit si Marco. Mukhang sa buong buwan na ito, ang pagluhot na lang ang alam niyang paraan para lutasin ang problema niya. Tere, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Ang galing nilang mag-inang umarteng dramang pampamilya. Ang nga empleyado sa studio ay nakadungaw sa pinto. Nagbubulungan at nagsitsismisan. Tiningnan ko sila ng malamig. Tapos na ba kayong umarte? Hindi malakas ang boses ko, pero sapat para mapatahimik ang buong kwarto. Tumigil ang pag-iyak nila. Natigilan din si Marco. Tumawa ako ng mahina, binuksan ang drawer, at kinuha ang isang maliit na voice recorder. Pinindot ko ang play, at malinaw na umalingaw-ngaw ang nga boses. Ito ang recording na palihim kong iniwan sa likod ng halaman nung ikalawang araw ng pagbisita niya. Boses ng mama niya. Puno ang kamandag. Anak, ang babae, dapat kinokontrol. Hindi pedang masyadong sinusunod. Pag gumagastos siya, pagsabihan mo. Pag hindi masarap ang luto, punahin mo. Kung hindi, aayat iyan sa ulo mo. Mahinang boses ni Marco. Ma, hindi naman ganun kasama si Tere. Anong hindi masama? Tingnan mo kung ano-ano ang binibili niya. Pwede bang ganyan ang buhay? Dapat ipaalam mo sa kanya kung sino ang masusunod sa bahay na ito. Dapat niyang maintindihan na tungkulin niya ang magsilbi sa asawa at sa biyenan niya. Nagpatuloy ang recording. Bawat salita, bawat pambubuyo niya para ibaba ang pakataw ko at ang kahulugan ng nga tungkulin ko napakalinaw, napakatalim. Parang patay ang katahimikan sa buong opisina. Nagpalit-palit ng kulay ang muha ang matanda mula pula, naging puti, tapos naging asul. Nakabuka ang bibig niya parang isdang inalis sa tubig. Walang masabi. Si Marco naman ay namutla na parang abo, nakaluhot sa sahi, nakatingin sa akin na parang nakakita ng halimaw. Siguro hindi niya inaasahan na ang asawang akala niya ay masunurin ay may itinatagong ganitong alas. Pinatay ko ang recorder at inilapag sa mesa. Napakalamig nege tunog. Gusto ni Joe pa bang gituloy? Tiningnan ko sila. Mayroon pa akong recording dito kung paano niyo pinag-usapang hayan akong magutom para kusa akong bumalik. Gusto niyo nga i-play ko rin? Muntik nang matumba ang katawan ng matanda. Halos bumaksak naman si Marco. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Hanggang ngayon, iniisip niyo bang paniniwalaan ko ang nga kasinungalingan ninyo? Hindi ako nakakawanggawa, at wala akong panahong manood ng dula ninyo. Yung papeles ng annulment, pipirma kayo o hindi. Pag hindi kayo pumirma,
magkikita tayo sa korte. Kapag nangyari iyon, itong nga recording at lahat ng ebidensya ng pang-abuso ninyo sa emosyon ko habang tayo ay kasal ang gagamitin ko. Kayo ang pumili. Wawasakin ko ang huling piraso ng pakukunwari nila at ibabato sa mukha nila ang katotohanan. Ang maluha nila ay naging katawa-tawa sa harap ngang ebidensya. Ang pag-atake sa pinakaugat nila ang estilo ko. Sa harap ngang hindi matatakasang ebidensya, nawalan ng silbi ang lahat ng pagtatangka ni Marco. Alam niya, kapag nakarating ito sa korte, mas matindi ang pagkatalo niya dahil sa hiya sa lipunan at pamilya. Sa huli, nanginginig ang makamay niyang pinirmahan ang papeles ng anuman. Ang mama niya ay nakaupo sa tabi. Parang piniga ang buong lakas. Bumaksak sa upuan. Blanko ang mga mata. Siguro hanggang sa huli. Hindi niya pa rin maintindihan kung paano nakarating sa ganito ang manugang na lagi niyang minamaliit. Naging mabilis ang proseso dahil ang inialok kong hatian ng ari-arian ay pabor sa kanya. Kinuha ko lang ang mga shares ko sa studio. Wala na akong ibang hiningi. Ang gusto ko lang ay kalayaan. Pagkatapos ngang hiwalayan, para akong nakawala sa isang nakakasakal na bahagi ng buhay ko. Ibinuhos ko ang buong lakas ko sa karera. Mas matagumpay pa sa inaasahan ko ang proyekto sa Friends. Nakilala ang Pangalan Nege Studio namin at bumuhos ang mga kliyente. Lumawa kami at lumipat sa isang magandang building sa gitna ng siyudad. Naging sikat akong batang designer. Laging iniimbitahan sa mga seminar. Bumili ako ng bagong sasakyan at isang penthouse condo na may malaking roof deck. Ginawa ko itong hardin. Kapag may oras, uminom ako ngeng sa arun, nagbabasa ng libro, o tinatawag si Chloe para mag-barbecue. Sa wakas, ang buhay ko ay naging kung ano ang gusto ko. Samantala, matapos mawalan si Marco ngal around nakatulong, nakagulo-gulo ang buhay niya. Bumagsak ang performance niya sa trabaho dahil sa matinding stress. Lagi siyang nagkakamali kaya isinantabi siya ng mga boss niya. Sila ngang mama niya. 2 taong tamat na parehong puro reklamo ang alam gawin, ay makasamang namumuhay sa isang bahay na laging madumi. Naging araw-araw na nilang gawain ang pag-away. Sinisisi na ang anak dahil hindi nito iningatan ang asawa. At sinisisi naman ning anak ang ina dahil sa pangingyalam nito noon. Ang nga tsismis at panlalait nam nga kamag-anak nila ang lalong nakpabagsak sa kanila dahil sa hiya. Nabalitaan ko pang nakasakit ang mama niya dahil sa sobrang depresyon. 1 taon ang nakalipas, sa isang malaking convention ng mga designer. Inimbitahan akong magsalita bilang kinatawan ng mga sikat na designer. Nakasuot ako ng puting suit na pasadya. Sa ilalim nga ilaw sa entablado, puno ngang kumpiyansa at kalmado kong ibinahagi ang aking kwento at pananaw. Umaalingaw-ngaw ang palakpakan ngang nga tao. Pagkatapos, bumaba ako ang entablado. Sa gitna ng ramihan, nakita ko ang isang taong pamilyar ngunit estranghero na sa akin ngayon. Si Marco. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng tiket. Nakatayo siya sa isang malayong sulok, tahimik na nakatingin sa akin. Kumpara nung 1 taon, sobrang nipis na niya, kalbo na ang buhok, madilim ang paningin, at ang luma niyang suit ay maluwag na sa kanya. Nakatingin siya sa akin. May halong gulat, pahanga, at higit sa lahat, matinding pagsisisi. Nagtakpo ang nga mata namin ng 1 segundo. Hindi ako tumigil. Walang anumang reaksyon ang mukha ko. Tahimik ko lang inilayo ang tingin ko at naglakad papunta sa mataong nahihintay sa akin. Makaibang mundo na kami ngayon. Wala na akong pakialam sa pagsisisi niya. Ang liwanag ko ay wala na siyang karapatang maabot. Ito ang pinakaangkop na parusa para sa kanya at sa mama niya. At ito rin ang pinakakarapat dapat na sagot para sa sarili ko.